nakipag-usap kay Mayor Sebastian Baste Duterte. Ang binanggit namin kay Mayor Duterte ay ang pangangailangan ng liderato dahil nakita namin ang maraming organisasyon. At actually, Mayor Baste, ang organisasyon po natin ay 750 sectoral groups and organizations from President Digong Duterte to Vice President Sara Duterte. Kaya po, agad-agad naman, ang sabi ni Mayor Baste Duterte, payag ako na tumayo bilang leader ng iba't ibang grupo at koalisyon. Nandyan na po ang PDP, nandyan ang Maisog, nandyan ang PANA kay Secretary Esperon, nandyan ang Kampilan, sila kong Adamat. Ngayon po, malinaw na, may leader na ang ating mga organisasyon, may leader na ang ating grupo. Walang iba kundi si Mayor Baste Duterte. At tandaan ninyo, ang laban natin na to, ang objektibo, tuloy-tuloy ang laban natin. Yung mga magsasaka, nakasama ni Congressman Yalviste, ang pinaglalaban ang pagtaas ng presyo. Ang presyo ng krudo, pataas. Ang presyo ng bilihin, pataas. Pero ang antas ng buhay ng Pilipino, ng bawat pamilyang Pilipino, pababa ng pababa. At sa gitna ng problemang yan, ano ang gusto nila? Intriga, politika. Ito po ang pinaglalaban natin. Yung ginagawa nila, natanggalin si VP Inday Sara Duterte para wala silang kalaban sa politika. Yan ang lalabanan natin. 2023 pa, pinlano na nila. Hinuli, kinidnap ang Pangulong Duterte. Dinala, isinuko sa dayuhang korte. 2023, ngayon, ang gusto naman nilang tanggalin, ang sinusuportahan, ang kasama natin, at ang mananalong presidente, gusto nilang mawala si VP Inday Sara Duterte. Hindi natin papayagan. Tama? Lalaban ba tayo? Ang hindi nila naintindihan, nilipat na nila si Digong. Tinanggal na nila si Inday Sara. Hindi nila alam. Pag ginawa nila yan, may kandidato pa tayo, si Baste Duterte. Kaya kayo, Senado, Kongreso, huwag kayong luluko-luko. Dahil may panlaban pa kami sa kinatawan namin si Mayor Baste Duterte. Ngayon mga kasama, grabe na ang sitwasyon. Lugmok na tayo. Puro pa sila politika. Pero ang sabi nila, yung korupsyon, may mangyayari daw. May nakulong na ba? Dumaan na ang Christmas. Dumaan na ang bagong taon. Dumaan na ang Valentine's. Nagsimana Santa na. Namatay na si Kristo. Nabuhay na. May nakulong na ba? Wala! Talagang niloloko tayo. Tingnan nyo, mga kababayan, magpa-file sila, Mayor, kay Senator Cheese at kay Martin Romualdez. Alam mo nyo po, Mayor, mga kasama ang kaso, doon sa budget, dahil siya yung Senate President at Speaker of the House, talagang kalokohan. Ano ang kinalaman mo sa pagnanakaw? Kung senador ka, Senate President,
congressman ka, Speaker of the House, walang magiging kaso, walang makukulong. Kung totoo sila na gusto nilang may makulong, pakinggan nila si Gutesa. Pakinggan nila yung 18 Marines. Dahil yun ang nagdala ng pera sa mga magnanakaw at abusado. Si Saldico ang magnanakaw, sila ang nagdadala ng pera. Kung totoong may gusto silang kaso, kunin nila ang affidavit ni Gutesa, ang 18 Marines at Mayor Baste. May lalabas pa na mga sundalo na magpapatunay ng pag-deliver ng mali-malitang pera. May lalabas pa ho. May dadagdag pa. Kaya po tayo sa Rage Coalition, kayo na nandito, hindi lang po kayo dekorasyon. Hindi lang po tayo tatayo sa gilid. Tayo ngayon, sa pangunguna ni Mayor Baste Duterte, ay lalaban, makikialam, at lalabas po tayo para sa ating paninindigan, laban sa korupsyon, laban sa abuso, at para mabalik ang bilyong-bilyong piso na ninakaw nila. Ito po ang tanong ko sa inyo. Nakita nyo naman si Mayor Baste, kung gaano katapang, makikipagbakbakan para sa inyo, para sa atin. Kayo ba? Aatras ba kayo? Aatras ba kayo? Kayo ba ay magpapatakot? Lalaban ba kayo? Mas malakas, lalaban ba tayo? Mabuhay ang pamilyang Duterte! Mabuhay ang sambayanang Pilipinas! At ngayon po, tinatawagan natin ang presidente ng ating koalisyon kasama ang iba't ibang organisasyon. Hindi lang po siya leader ng Davao, hindi lang siya leader ng Mindanao. Ngayon, leader ng koalisyon at leader po natin sa buong sambayanang Pilipino, ang ating tagapangulo, Mayor Baste Duterte. Mayor, for the oath-taking, may I call on you to please come up the stage. Mayor Baste, Speaker, Bebot. May we ask our Senator Bongo, to join us, Attorney Vic Rodriguez, Attorney Jibing Bodok, Congressman Libiste, Secretary Alcusi. Attorney Harold, please join us. Kong Adamat. And of course, Attorney Ferdy Tupaso. Attorney Ferdy, please join us. Attorney Manuel Luna. Rob? Okay, lahat po tayo. We will... lahat po tayo, pakitaas po ng kanang kamay. Let's take an oath. Alright? Pero gusto po natin, pag ginawa natin to, level 10. Yes. As if the future of our country depends on it. Senator Bongo, may we request you to please join us? Okay. Lahat po tayo, pakitaas ng kanang kamay. Okay? Pero hindi ordinaryong oath ang gagawin natin.
yung buong lakas na i-declare mo. Kasi dito, kung gaano katapang si Mayor Baste, ganun din dapat lahat tayo katapang. Okay? Alright. We stand united today We stand united today in solemn pledge before God, in solemn pledge before God, country, country, and the Filipino people. and the Filipino people. We pledge to demand accountability, We pledge to demand accountability, resist corruption, resist corruption, protect the oppressed, protect the oppressed, defend democracy, defend democracy, and reject abuse of power. and reject abuse of power. We pledge to stand for leadership We pledge to stand for leadership that is transparent, that is transparent, courageous, courageous, responsive, responsive, and faithful to national interests. and faithful to national interests. And we pledge to work together And we pledge to work together with integrity, with integrity, conviction, conviction, and unity and unity, so that justice may prevail, so that justice may prevail, democracy may endure, democracy may endure, and the welfare and the welfare of every Filipino of every Filipino will always come first. may always come first. This we solemnly swear This solemnly before God, before God, before country, before country, and the Filipino people. and the Filipino people. Alright, maraming salamat po. Huwag muna kayo umalis. Sabay-sabay po nating kantahin itong kantang to na malapit sa ating puso. And please welcome him with the Level 10 Energy, Congressman Paulo Marcoleta. Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kumusta po kayo? Tulad po ng ipinapanawagan ni Congressman Libiste, pwede po tayong pumunta sa Liwasan mamaya. Kahapon po, nandun kami. At tawag po kayo mag-alala sa init, pina-aircon po ni Congressman ng Liwasan. Kung namomroblema kayo sa pagkain, walang problema sa pagkain. Tubig, meron rin tayong tutulugan doon. Meron tayong patent si Congressman Libiste. Kailan lang doon, warm bodies. Ano, maasahan ko bang inyong commitment? Oo, grabe naman. Umeport na nga si Kong Libiste. Bigyan naman natin ng suporta. Ito naman mapayapang pagkikilos lang naman para iparating sa administrasyon ng ating hinaing na hindi na natin makaya itong parusang ginagawa nila sa patuluyang pagtaas ng presyo ng petrolyo. Ayan, nag-announce na si Energy Secretary Sharon Garin. Meron na daw 20 pesos rollback sa diesel. Happy na ba kayo doon? 9 pesos rollback sa gasoline. Happy na ba kayo doon? Doon nyo isigaw yan sa Liwasan para makarating sa Malacanang ang inyong hinaing. Ayan, sa araw po ng bukas, magkakaroon po ng resumption ng joint hearing ang Committee on Ways and Means kasamang 12 pang komite para ipatawag ang mga oil companies. Kasama na sila bukas. Para alamin kung meron ba talagang sabwatan, kung meron ba talagang collusion between oil companies dito sa parang coordinated price increase nila. So malalaman po natin. Ano yun? Ha? Anong meron? Ano daw? Meron. Oh, yung mga nasa Liwasan daw, pupunta ng batasan bukas. Gusto nyo ba yun? Ipadama natin sa kanila ang ating galit, ang ating puot sa kanilang pinaggagawa. Anyway, isa pong karangalan po sa akin para maimbitahan dito sa napakagandang pagtitipon.
na pinangungunahan po ni Mayor Baste Duterte. Salamat po sa kanyang presensya at pinagbuklod-buklod niya tayo. Nung ako po'y nasa Japan nung Holy Week, ako'y humarap din sa mga OFW communities doon, mga organizations. Napakarami din pala nila ng mga iba't ibang organisasyon. May Maisog Japan. Merong Attorney Topacio Forever Fans Club. No? Merong Attorney Vic Rodriguez Forever Fans Club. Napakarami palang iba-ibang grupo doon. Sabi ko, iisa lang naman po ang ating layunin. No? Nag-iisa lang tayo ng adhikain. Kailangan magkaisa tayo para ma-achieve natin yung ating minimithi. Tama po ba? At mabuti naman po at dumating po ang kapatid ni Vice President. Nakabigay po ng kumpiyansa pag meron pong nagpapakitang kapamilya ni Vice President Duterte. At marami pong salamat sa spitting image ng ating Pangulo na si Mayor Baste Duterte. Isa pong karangalan na nandito po ako at asahan niyo po na magiging kasama niyo ako, magiging katuwang niyo ako na ipaglaban ang tama at labanan ang mga kamalian sa ating pamahalaan. Maraming salamat po at magandang umaga sa inyo. Thank you so much, Congressman Marcoleta. Maraming salamat po. Bigyan natin siya ng isang bagsak. Good. Isa pa. Ayun, thank you so much. And at this point, grabe, pati ako parang, I become speechless. Stand and welcome Senator Robin Padilla! Woo! Allahu Akbar! Allahu Akbar! A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumayin niyo po ang kapayapaan. Mga mahal kong kababayan, ito po ang araw na itinakda. Walang iba, kundi ang aking kapatid, ang aking pinagmamalaki, ang aking sinasaluduhan, ang bagong Pangulo ng Partido Demokratiko ng Pilipinas, laban si Bastian Duterte! 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 Napakasarap pong isigaw ang Duterte. Yes. Sapagkat alam po nating lahat, batid nating lahat, naramdaman nating lahat ang pagbabagong dinala ni Tatay Digong. Hindi po tayo nandito para makipagbulahan. Hindi po tayo nandito para sumipsip. Tayo po'y nandito para makiisa sa pagbabagong naantala. Batid po nating lahat. Alam nating lahat na naantala yung pagbabago na naumpisahan. Ngayon, nakikita po ninyo, lahat ng sinabi ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, lalong-lalo na yung gera sa Middle East, nangyayari na ngayon. Nasa mga mukha natin, na dadating ang panahon, magkakaproblema tayo sa langis. Eto na. Nasa mga mukha na natin. 4 years ago, sinabi na niya. Ngayon, paano nila sasabihin na hindi tama si Digong? Paano nila sasabihin na yung isang taong nagsasalita kanina dyan ay isang, anong sabi nila daw? Kami daw ay mga Chinador. Kami daw ay mga tao ng China. Pero saan tayo lumalapit ngayon? Saan tayo tumatakbo ngayon?
Sa China. Ano ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin nun, alam, batid ni Tatay Digong na isang araw ang tutulong sa atin, kapitbahay natin. Napakaganda po nung kanta kanina. Bayang ko. Eksakto. Alam naman natin na hindi madadala si Digong doon sa dahig kung hindi tumulong ang sino. Alam nyo kung Pilipino lang, hindi natin kaya yun. Hindi natin magagawa yun. Tandaan nyo to. Hanggat nandito ang kuko ng agila. Sino ba ang agila? Talagang masyadong maraming nainom na kape to. Mas maraming nainom sa akin to. Ang ibig ko pong sabihin, mga mahal kong kababayan, kung sino po yung tunay na Pilipino talaga dito, si Digong. Tandaan po natin yon. Kung sino yung parang si Lapu-Lapu na tumindig, kalaban ang mga dayuhan, si Digong yun. Huwag nating kalimutan yon. Kaya sa nadala sa dahig. Dahil siya, sa panahon ngayon, ang bayani, tandaan ninyo. Bayani yan. Dahil maikukumpara nyo yan sa mga una nating bayani. Sila Sakay, sa lola ko, kay Gabriela Silang, kila Jose Rizal, ang nakalaban, dayuhan. Kaya itong ginagawa natin, tandaan ninyo, ang binabangga natin dito, kapangyarihan ng dayuhan. Ang itinatayo natin dito, yung pagka-Pilipino natin, tatandaan nyo yan. Dahil tayo, kailanman, hindi tayo magpapasakop sa dayuhan. At kailangan, si Tatay Digong ay umuwi na. Bring him home! English yan. Minsan lang ako mag-English, bring him home. Hanggang doon na lang yun. Bilang panghuling salita, gusto ko pong sundan ang sinabi ni Congressman Leandro. Totoo po yun. Kami po sa Senado, ni Senator Bongo, at ang iba pa pong mga congressman, pinipilit po namin na talagang yung excise tax nagawa na po. Pero payat yun. Pinipilit namin yung VAT. Maraming salamat kapag nangyari, malaking tulong. Pero kung sasabihin po natin, katulad po ng sinabi ni Congressman Marcoleta, yung mga oligarko, makinig kayo, mga oligarko ng langis. Matagal na kayong pinangaralan ni Digong noong pa Matitigas ang ulo ninyo Matagal nyo lang niloloko ang taong bayan. Itataas ninyo, ibababa nyo ng konti, itataas ninyo. Ito ho yung panahon na huwag nyo na kaming lokohin. Dahil sobra na ho ang hirap ng tao. Ang lahat ho ng presyo ay nakasalalay sa langis. Kasi transportation yan diesel. Oh, nandito pala yung boss ko. Sir, June Esperon. Boss, mabuhay po. Partner ko yan, pinadala ko niyan sa West Philippine Sea. Alam nyo, yung oil deregulation ho, yun po yung batas na bumibiktima sa atin. 1998 po yan. Sana, kung talagang seryoso po yung mga senador at mga congressman na talagang bigyan ang taong bayan ng konting, alam nyo na, yung ginawa, yung oil deregulation law. Kailan, yan ho ang dapat namin i-repeal o i-amend. Yun ho, walang bulahan. Kapag yan ho, hindi nagagalaw yan, ibig sabihin, bulahan lang ho yan. Kasi yun ho, ang nagsasabi, dito sa mga oligarko ng langis, kung anong gusto nilang presyo. Sila ho ang nagdi-dictate. Kailangan ho, tanggalin ho natin yan, ang kapangyarihan na yan sa kanila. Doon lang ho nyo malalaman na walang bulahan.
Pero ngayon, puro bulahan lang po yan. Bilang panghuli, ako po'y nagpapasalamat sa aming chairman, acting chairman, Sir Alcusi. Sir, maraming salamat po. At dumating po yung panahon na nangyari na ng atin pong Pangulo ay si Baste. Alam nyo, ang tagal ko pong dinasal nito. Dahil alam nyo, walang pinakamagandang mamuno sa atin kundi isang Duterte. Kung meron tayong future president na Inday Sara Duterte, magkakaroon din tayo ng future president pa na Baste Duterte. Duterte! 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 O, di ba ang sarap isigaw niyan? Para kang naka 5 kilong kape. Congressman Alvarez, opo. Attorney Topacio, opo. Nabanggit ko na po si Congressman Marcoleta, boss. Siyempre po, si Attorney Vic Rodriguez, sir. Mike Defensor, boss. Opo, Kuya Ipe, Salvador. Yan ho, ang pinaka-loyal na kaibigan ni Digong, siyempre. At siyempre po, Attorney Lambino. At binabati ko din po, siyempre, yung idol naming lahat, Senator Bongo. Senator. Ito ay pagpapalit ko ang pagiging senador dito, pwede ko ibigay sa kanya. Attorney Jimmy Bondok. At sa lahat po na nandito, ma'am, Lizette, ma'am, andito po lahat ng mga kaibigan ko. Kung sino po hindi ko nabati, maraming salamat po sa inyo. Mabuhay po. Tandaan po ninyo, Ma'am Cathy Binag, tandaan po ninyo, hindi po nasasayang ang oras natin pagkasama natin ng mga Duterte. Hindi po. Dahil tunay po nung panahon ni Digong, naramdaman natin na ang mga Pilipino nakataas ang noo natin. Maraming salamat po. With level 10 energy at iwagayway natin ang ating bandila kay Senator Bongo! Magandang hapon po sa inyong lahat. Unang-una, binabati ko po ang ating bagong presidente po ng PDP Laban, ang ating minamahal na mayor at ang anak ng aking boss na si Mayor Baste Duterte. Palakpakan po natin. Congratulations. Mga kasamahan ko sa Senado, Senator Robin Padilla, sir. Ang ating mga kasamahan po sa Rage Coalition headed by the Reform Party, Secretary Mike Defensor. Palakpakan po natin, sir. Speaker Bebot Alvarez from Reforma Party. Palakpakan po natin. Attorney Topacio. Palakpakan po natin. Chairman po, acting chairman ng PDP Laban, Secretary Alcusi. Palakpakan po natin. Congressman Lian Libiste, ang anak po ng kasamahan ko sa Senado. At kasamahan ko rin po sa Duterte 10, Attorney Jimmy Bondok. Palakpakan po natin. Kasamahan ko rin po sa Duterte 10, Attorney Vic Rodriguez. Palakpakan po natin. Ipe Salvador, Attorney JV Hinlo, Congressman Paulo Marcoleta, palakpakan po natin. And of course, Senator Rodante Marcoleta, palakpakan po natin. Secretary Raul Lambino, palakpakan po natin. At sino pa ba yung mga kasamahan natin? Si Duterte na na-miss ko, and of course, Attorney Trixie Angeles, Ma'am Cathy, si aking Ma'am Grace. Ibuna salamat po sa pagmamahal kay Tata Digong. Mga kasamahan po natin sa gabinete noon, Secretary Jun Esperon, sir, maraming salamat po. Commissioner Adamat, Attorney Respicio, sir. Lahat po ng mga, hindi ko na po maisa-isa lahat, no? And unang-una, maraming salamat po sa inyong taus-pusong pagmamahal kay
Tatay Digong. Noon pa man hanggang ngayon, isa lang po ang aking pakiusap po sa inyo na sana po'y, andito rin pala sila Secretary Abisado, ang ating SecGen sa PDP at lahat po ng mga opisyales ng PDP, lahat ng mga LGU, sa mga kapatid kong Muslim, Assalamualaikum, salamat po sa inyong pagmamahal. Sobrang grabe po ang pagmamahal ng ating mga Muslim kay Tatay Digong noon pa man hanggang ngayon po. Salamat po sa inyong pagmamahal. Salamat po. Kasi nakita niyo po yung pagmamahal ni Tatay Digong sa Davao noon. Walang diskriminasyon kami doon. Tandaan natin, Muslim, Kristiyano, magkakapatid po tayo. Pilipino po tayong lahat po. Attorney Topacio, no, nabanggit ko na rin po kanina, mga kasamahan ko sa Duterte. No? Senator Bato de la Rosa, namimiss namin ni Senator Robin sa Senado, magkakatabi po kami. Ngayon, dalawa na lang po kami doon sa likod. Para kami po yung mga dalawang number 1 na senator na nasa likod na parang basang sisyo po. Sana ganun talaga sa Senado. Numbers game talaga dyan. Kami yung nasa minority. Pero ako po'y umaasa sana sa darating na eleksyon sa 2028 ay madadagdagan po at magiging majority na po tayo sa Senado. Sa tulong po ninyo, magtulungan po tayo. Sila Attorney Torion, sino pa ba, Attorney Jimmy, mga kasamahan natin na na-miss ko ang bagit. Pastor Kibuloy. Attorney Hinlo, nabanggit ko na po kanina. Wala na ba akong na-miss? Sana wala po akong na... si Dr. Richard Mata. Salamat sa inyong suporta sa Duterte. Unang-una, nais ko pong batiin at pasalamatan ang lahat ng bumubuo ng Reform Alliance for Good Governance and Accountability o RAGE Coalition. Isang mahalagang hakbang ang inyong inisyatiba, isang malinaw na pahayag na patuloy nating pinapahalagahan ang mabuting pamamahala at pananagutan sa ating paglilingkod sa bayan. Sa panahon ngayon, hindi natin maikakaila na marami tayong kinakaharap na hamon bilang isang bansa. Mula sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, hanggat sa iba't ibang suliranin, pang-ekonomiya at panlipunan, sa ganitong sitwasyon, mas lalo nating kailangan ang matibay na pamumuno, malinaw na direksyon at higit sa lahat isang gobyernong may malasakit at pananagutan sa bawat Pilipino. Ang good governance ay hindi lamang tungkol sa mga pulisiya o programa. Ito ay tungkol sa integridad, sa pagiging tapat sa tungkulin at sa paglalagay ng kapakanan ng taong bayan na unahin ng lahat ang desisyon, kapakanan ng Pilipino. At yan po ang parati kong naalala, sinabi ni Tatay Digong noon, just do what is right. Hindi ka magkakamali. Unahin ang interes ng Pilipino, unahin po ang interes ng bawat Pilipino, interes ng bayan po. Hindi natin kakayanin ang mga hamon na ito kung kanya-kanya tayo. Kailangan natin ang pagkakaisa, kailangan natin ang pagtutulungan mula sa pambansang pamahalaan, mula sa lokal, mula sa pribadong sektor hanggang sa bawat mamamayan. Kapag sama-sama tayo, mas nagiging matibay ang ating pundasyon at mas nagiging epektibo ang ating mga hakbang. Hanggang ngayon, dala-dala ko po yung simpleng payo nga ni Tatay Digong. Unahin palagi ang kapakanan ng bawat Pilipino at hindi ka magkakamali. Kaya naman sa RAGE Coalition, inaasahan ko na patuloy ninyong isusulong ang mga adhikaing ito, ang pagtataguyod ng tapat, maayos at responsableng pamahalaan, naway magsilbi kayong inspirasyon sa iba pang mga organisasyon at leader na ang tunay na serbisyo publiko ay nakabatay sa malasakit, integridad at pagkakaisa. Sa huli, ang ating layunin ay isa lamang, ang mapabuti ang buhay ng bawat Pilipino. At ito ay makakamtan lamang kung tayo ay sama-samang kikilos, may isang direksyon at may pusong handang maglingkod. Ako naman po, bilang inyong senador, tahimik lang po ako nagtatrabaho rito. Galit po ako sa maling sistema. Galit po ako sa anumang uri ng korupsyon. Galit po ako sa anumang nagpapahirap sa taong bayan. May mga taong katulad ko na tahimik lamang, pero huwag ninyong ipagkamali ang katahimikan.
ang katahimikan namin ay hindi kahinaan. Ito ay pagpili ng tamang paraan at tamang panahon para lumaban. Hindi po ako maingay na tao, pero malinaw po ang aking paninindigan. Dahil sa kabila ng lahat, iisa po ang galit natin sa anumang nagpapahirap po sa bawat Pilipino. Ang akin pong ninanais sa ngayon, ang wish ko po ay makabalik tayo sa normal na pamumuhay. Ito yung panahon na napakahirap po maging politiko. 26 years po akong nalilbihan kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sarap pong makapaglingkod sa bayan. Ang sarap pong makatulong sa bawat Pilipino. Pero ito yung panahon na napakahirap pong maging politiko. Kaya pinagdadasal ko po, unang-una, na makabalik tayo sa normal na pamumuhay. At mangyayari po yan kung Duterte po ang mamumuno. Duterte! 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 At pangalawa po, nakikiusap po ako sa inyo. May Panginoon naman po. Pagdasal natin na nasa maayos na kalagayan si Tatay Digong, maayos na kalusugan, at makauwi na po siya sa lalong madaling panahon. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Mga kababayan ko, alam kong ilan sa inyo ang galit na. At ang galit na ito, hindi tayo naninira ng kapwa Pilipino. Hindi tayo naninira ng gobyerno kung hindi para itama ang mali at maglingkod ng tama para sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Maraming salamat po sa Rage Coalition, sa inyong inisyatiba. Maraming salamat sa PDP Laban. At maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay Tatay Digong. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal kay VP Inday Sara Duterte, kay Mayor Baste Duterte, sa Duterte family. Ako naman po, alam nyo naman na sobrang mahal ko po si Tatay Digong. Sobra pa sa tatay ang turing ko sa kanya. Kung mahal ko po si Tatay Digong, mahal ko rin po ang kanyang pamilya. Huwag nyo na po akong... ito yung mga panahon na magkaisa po tayo para sa ating layunin. Huwag nyo na po akong pansinin sa politika. Ang importante po sa atin dito, si Tatay Digong at ang kinabukasan ng ating bayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan ko, mahal na mahal ko po kayong lahat. Dahil tandaan po natin, isang beses lang tayo dadaan sa mundong ito. Kung ano pong kabutihan na pwede natin gawin sa ating kapwa, ay gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo babalik sa mundong ito. Ako po ang inyong Senator Kuya Bongo. Bukas ang aking opisina, patuloy na magsiservisyo sa inyong lahat. Dahil ako po ay naniniwala na ang serbisyo po sa tao, serbisyo po yan sa Diyos, serbisyo po yan kay Allah. Maraming salamat po mga kababayan ko. Mahal ko po kayo. Thank you so much, Senator Bongo. Maraming salamat. Palapakan natin, mga kapatid. Okay? Maraming salamat po. Attorney Vic Rodriguez. Woo! Maraming salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. At isang karangalan na ako ay maging bahagi nitong ginagawa natin, yung pasisinayaan ni Mayor Baste Duterte na pagsasama-sama ng tatlong partido sa pamumuno ng PDP at ang Partido Reforma at Reform PH. Ako rin ho ay kaisa sa panawagan na suspindihin muna pansamantala ang VAT sa produktong petrolyo. Nakakatuwang marinig si Senador Robin Padilla na kanilang tinatrabaho, pinupukpok sa Senado na masuspindi pansamantala ang VAT sa produktong petrolyo. Huwag ho natin tatanggapin
yung paliwanag ng Marcos Jr. Administration na 320 billion pesos ang mawawala pag sinuspindi ang VAT sa produktong petrolyo. Mas malaki ang kanilang ninanakaw. Bakit pag mali-maletang pera ang ipinamimigay, bakit pag kurakot at korupsyon pwede, pero pag konting luwag at kaginhawaan sa ordinaryong Pilipino, pinag-iisipan pa? Maiksi lamang ho. Kung gusto, may paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ang patunay ho niyan, nung panahon ni Presidente Rodrigo Roa Duterte, nagkaroon po tayo ng Metro Manila-wide lockdown March 15, 2020. March 17, 2020, Luzon-wide lockdown. March 24, pasado na yung Bayanihan 1 na nagbibigay ng ayuda sa mga naapektuhang Pilipino. Isang linggo mula lockdown, pasado na yung Bayanihan 1. Tayo po, 1.5 buwan na ang digmaan sa gitnang silangan. Bongbong Marcos, absent pa rin! Kanya ito pong binubuong koalisyon, ang Rage Coalition, nagmumula po ito sa outrage ng bawat Pilipino. At sa pamumuno ni Mayor Baste Duterte, Sir, maraming salamat. Pagsamasamahan po natin ito, kung ano man po ang ating mga grupo, sama-sama po tayong labanan ang malawakan, laganap at talamak na kurakot at korupsyon sa ilalim ni Bongbong Marcos. Magandang hapon po, maraming salamat at kaisa ninyo ang hakbang ng maisog. Thank you so much, Attorney Vic. That's very emphatic. Maraming salamat. At this point in time, we also would like to acknowledge the presence of Attorney J.V. Hinlo. Okay.